Wemby minaliit, tinawag na soft, top prospect sa draft, ayaw munang ipagretiro si LeBron, at intriguing prospect, tumanggi sa ibang teams para maniguro sa Warriors dahil kay Curry. Mabilis na natututuhan ng star ng San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama kung gaano kahirap ang buhay bilang posibleng mukha ng NBA. Talagang naging produktibo siya sa pinakamalaking entablado na nagtala ng average na 26 points at 11.2 rebounds bawat laro sa NBA Finals. Gayunpaman, nagkaroon siya ng mahalagang turnover sa Game 2 at 2 mintis sa free throws sa huling quarter ng Game 4. Malaki ang naging epekto ng mga pagkakamaling ito sa Spurs. Hindi natuwa ang analyst ng ESPN na si Kendrick Perkins sa naging pagganap ni Wemby sa finals. Sa isang panayam kasama sina Jason Fitz at Caroline Fenton sa programang Yahoo Sports Daily, pinuna niya si Wembanyama dahil umano sa pagiging mahina at takot laban sa New York Knicks. Mahina si Wemby, sabi ni Perkins. Ayon sa awful announcing, maging totoo tayo. Mahina siya at natatakot siya, lalo na sa mahahalagang sandali ng laro. Marami siyang sinabi sa mga panayam, pero wala siyang naipakitang katumbas nito sa loob ng court. At kung nasa locker room ako at kinuha nila ako, ang una kong sasabihin sa kanya ay yakapin muna niya ang pagiging isang tunay na malaking player na may kakayahan ng isang guard. Pinag-uusapan natin ang Defensive Player of the Year. 7'5" ang taas mo. Maaari kang maging pinakadominanteng player sa liga kung tatanggapin mo lang ng lubos ang papel mo bilang isang malaking player. Matapos opisyal na makuha ng Knicks ang kanilang unang kampyonato mula pa noong 1973, nagsalita si Wembanyama tungkol sa pagkuha ng mahahalagang aral mula sa mga pagkukulang ng Spurs. Isa sa maraming bagay na natutunan ko ay napakaliit ng puwang para magkamali, sabi ni Wembanyama. Sa maraming bahagi ng seryeng ito, lubos naming nakontrol ang laro. Ngunit ang aming mga pagkakamali ay napakabigat ng kaparusahan kaya hindi kami maaaring magkaroon ng ganoong kalalaking pagtaas at pagbaba ng performance. Ayos lang ang mga magagandang sandali. Ang mga masasamang sandali ang dahilan kung bakit kami natalo. Sa kabutihang palad para sa Spurs, napakabata pa rin ng pangunahing grupo ng kanilang team. Hindi nakapagtatakang isipin na maaaring pamunuan ni Wembanyama ang kanilang pagbabalik sa NBA Finals sa loob ng susunod na ilang taon. Sa kabilang balita naman, pagkatapos makumpleto ang kanyang ika-23 season sa NBA, hindi kailanman naging mas hindi tiyak ang kinabukasan ng superstar forward na si LeBron James. Bilang isang unrestricted free agent ngayong summer, nasa kanya ang buong kapangyarihan at autoridad upang magpasya kung saan siya tutungo mula rito. Sa puntong ito, hindi pa rin inaalis ni James ang posibilidad ng pagreretiro, lalo na't mag 42 years old na siya sa Disyembre, bagamat walang kontrol ang batang prospect na si AJ Daibancha sa magiging desisyon niya. Umaasa pa rin siyang mananatili ang king ng kahit isa pang season. Sa isang kamakailang panayam sa ESPN, ipinaliwanag niya na nais niyang makalaro laban kay LeBron, kaya't umaasa siyang hindi ito mag-aanunsyo ng pagre-retiro ngayong summer. Umaasa akong hindi pa magre-retiro si Bron. Napakasarap makalaro laban sa kanya, sabi ni Daibancha sa ESPN. Sa tingin ko, wala sa amin ang masyadong matitigilan sa paghanga kahit makaharap namin siya sa laro. Pero sa huli, si LeBron pa rin yan. Ang makasama mo siya sa parehong court ay napakabaliw isipin. Sa edad na 19, marami pang kailangang patunayan si AJ bilang player. Ngunit sapat na ang kanyang freshman season sa Brigham Young University upang maituring siyang isa sa mga nangungunang prospects. Nag-average siya ng 25.5 points, 6.8 rebounds, 3.7 assists, 1.1 steals at 0.3 blocks kada laro, habang nagtala ng 51% shooting at 33.1% shooting mula sa 3-point line. Kumpiyansa siyang siya ang magiging unang overall pick sa draft ngayong taon at pinapangarap na niya ang buhay sa NBA. Higit sa lahat, nais niyang matupad ang pangarap na makasama sa court ang matagal na niyang idolong si James. Si AJ ay kabilang sa bagong henerasyon ng mga player na lumaki habang pinapanood si James. Dahil isinilang siya 4 na taon matapos ang NBA debut ni LeBron, hindi pa siya nakaranas ng NBA season na wala ang kanyang idolo sa liga. Umaasa si Daibancha na magpapatuloy pa ang career ni LeBron, lalo na't may mga ulat na nais nitong muling pumirma sa Los Angeles Lakers sa isang panandaliang kontrata. Kung maglalaro pa siya ng isa pang season, nais ni Daibancha na matuto mula sa kanyang karanasan,
karunungan, at halimbawa ng pagiging mahusay at matatag sa loob ng mahabang panahon. Ang impluwensya ni James ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga batang atleta na inaasahang magiging susunod na mga star ng NBA. Sa huling balita, ganap na itinatayo ng Dallas Mavericks ang kanilang team sa paligid ni Cooper Flagg matapos ang kanyang Rookie of the Year campaign. At maaaring ang planong ito ang tanging hadlang sa Golden State Warriors upang makakuha ng malaking draft steal kay Braden Burris. Nagsagawa si Burris ng workout kasama ang Warriors ngayong araw at sa isang perpektong sitwasyon. Ang 6'4" guard ay aabot hanggang sa ika-11 overall pick ng Warriors sa NBA draft sa susunod na linggo. Gayunpaman, dahil mayroon ng mahusay na frontcourt duo ang Mavericks na sina Cooper Flagg at Derek Lively, tila sila ang malinaw na destinasyon para piliin si Burris, isang combo guard na mukhang perpektong kapareha para sa kanilang lumalakas na batang core. Naiugnay na rin si Burris sa Clippers para sa ika-5 overall pick at maaari rin siyang bumagay sa backcourt kasama ang kamakailang nakuha na si Darius Garland. Gayunpaman, maaaring masyado itong mataas para sa produkto ng Arizona batay sa mga projections sa iba't ibang mock drafts nitong mga nakaraang linggo. Marami sa mga mock draft na iyon ang nagtataya na mapupunta siya sa Mavericks sa ika-9 na pick. Iniulat din na tumanggi si Burris sa mga workout kasama ang ilang teams sa top 10 upang matiyak na mapupunta siya sa mas kanais-nais na destinasyon. Ang kanyang workout kasama ang Warriors ay nagpapahiwatig na magiging komportable rin siyang lumipat sa Bay Area. May posibilidad pa ring malampasan niya ang Mavericks depende sa magiging takbo ng unang 8 pick sa draft. Matapos ang workout, tinanong siya tungkol sa kanyang posibleng epekto at pagiging akma sa Golden State. Itinuro niya ang kanyang versatility na higit pa sa pag-score. Sa kanyang freshman season, nagtala siya ng average na 16.1 points bawat laro, habang may mahusay na 49.1% field goal shooting at 39.1% shooting mula sa 3-point range. Karamihan sa mga mock draft ay inaasahang pipili ang Warriors ng isang frontcourt player sa ika-11 pick dahil kailangan nila ng mas maraming laki at athleticism. Gayunpaman, maaaring gumawa sila ng exception para kay Burris dahil mahusay siyang bumagay sa backcourt kasama ni Curry. Makapagdadala siya ng mahusay na 3-point shooting, playmaking at kakayahang magpatakbo ng opensa. Kung makukuha siya ng Warriors sa ika-11 pick, maituturing itong malaking bargain. Ngunit dahil sa kanyang talento at pagiging angkop sa tabi ni Cooper Flagg, malabong umabot siya sa Warriors dahil posibleng piliin na siya ng Mavericks bago pa man ang kanilang turn. Ayon sa kanya, kung papalarin mang makapaglaro sa Warriors, ito ay dahil gusto niyang matuto sa tabi ni Curry at Draymond Green. Misfire